Okay mga kamatis, mga kaibigan, ipagpatuloy na natin tong pagde-debunk dito sa bata na to. Kasi ngayon may bago siyang video. I think this is a response sa akin. Pakinggan muna natin yung konti nito and I will make reference sa mga dati niyang video. Diploma o diskarte, part 2. Maraming hindi nakaintindi sa mga sinabi ko nung nakaraan. Maraming nagalit at biruin mo, tayo pa yung di nakaintindi sa kanya, no? O bakit? Sige, tuloy natin. Nagsabi na bad influence daw ako sa mga bata. Unang-una pa lang sa video, sinabi ko na opinion ko lang yung mga sasabihin ko at based lang sa aking experience. Hindi naman ako against sa pag-aaral. At lalong hindi naman ako panig sa diskarte lang. Para sa akin, kailangan mo yung both na dalawa. Oh, yun naman pala eh. Kasasabi mo lang na kailangan mo yung dalawa para, alam mo yun, siya nagsabi hindi ako kailangan niya yung dalawa. So, ba't isa lang yung pinili mo? So, ibig sabihin, hindi mo pinaniniwalaan yung sinasabi mo kasi hindi mo ginagawa. Ibig sabihin, lip service lang yan. Maintindihan ko kung may maganda kang motibo para gawin yan. Halimbawa, milyon-milyon na yung kinikita mo sa chicken pastil. Sige, maintindihan ko. Parang yung storya ni Josh Mojica. Ang problema lang, yung storya ni Josh Mojica, storya niya lang yon. Okay? Hindi mo pwedeng gayahin yon kasi hindi yung mga circumstances naman sa buhay niya, hindi mo kaparehas. Ikaw, yung buhay mo is run of the mill na tinatawag. Basic lang. Kagaya sa atin. Okay? Hindi ka bibigyan ng social media mileage or ng media mileage for that matter ng television. Josh Mojica got a lucky break doon sa kangkong chips niya. Hindi lang naman siya ang nagbebenta ng kangkong chips pero you saw what happened in the nitong mga nakaraan na to. Okay, so let's stop there and go here. Okay, kasi gusto ko lang ipakita sa inyo kung sino yung target audience niya. Kasi importante yon dahil alam mo yun, kasi pag nagsasalita ka dito sa social media, of course, meron kang kinakausap ng mga tao, yung audience mo. Ako, alam ko yung demographics ko. Ang demographics ko ngayon, yung mga 18 years old hanggang, umaabot na tayo sa 44. Meron nga tayo mga 67 years old na nanonood sa atin dito. Nakita ko sa aking data. So, why am I bringing this up, mga kamatis, mga kaibigan? Kasi pakinggan nyo yung sasabihin niya. Gusto ko lang malaman nyo, ang target market ko lang dito ay yung mga bata na katulad ko. Kaya kung matanda ka sa akin, marahil at di mo ako maiintindihan. Hindi, tol. Naiintindihan kita fully. Naiintindihan ko, ang nagdadala dyan sa'yo sa kinalalagyan mo ngayon is confidence. Nothing more, nothing less. May skill ka ba? Konti. Marunong ka magluto konti kasi masipag ka Pero that can only take you so far. Kulang ka pa sa skills. Ngayon, tong confidence na to, pagka sumusobra yan, nagkakaroon ka ng Dunning-Kruger effect na tinatawag. Okay? Hindi mo gets kung nasan yung skill level mo. Ang sa tingin mo, kaya mo na agad higitan or kaya mo na katapat ka na agad ng mga taong nag-succeed na. Kasi dito sa mga videos niya, parang dito yata niya sinabi yun. Kung tatanungin mo ba si Henry C. kung may diploma na siya or si Lucio Tan, something like that. Ang tanong dito, hindi ka naman si Lucio Tan. Hindi ka naman si Henry C. Ikaw ay isang 18 years old high school dropout trying to reach his first million so that his mom can retire. Di ba? So, kuha niyo mga kamatis, mga kaibigan. Sana maintindihan mo to. Sana you take this as constructive criticism. Okay? Hindi yung linalabanan mo to. This is good for you actually. Tuloy natin. Ibang-iba na kasi ang social media ngayon. Madadali na lang maboring yung mga kabataan. Kaya kung di relevant yung mga sinasabi mo, hindi ka nila nito papanoorin. Kaya yung mga shit talk na sinasabi ko sa social media, paraan lang yun para makuha ko yung atensyon nila. So ang nakuha mong atensyon sa amin at nagagalit kami sa'yo, ngayon, kinokontra mo yung sarili mo dito sa bagong video mo kasi sinasabi mo na opinion ko lang yun. So magkaiba yung stand mo sa dalawa.
OMGG ka talaga. Tuloy natin to ha. Ito yung sagot niya sa akin ngayon. Pag-aaral na isang idea, yung diskarte na isang execution. Hindi pwedeng may idea ka lang pero hindi mo naman kikilusan. At hindi rin pwede diskarte ka lang ng diskarte. At wala kang utak na ginagamit, magkakamali ka niyan. Kaya wala po akong ini-encourage ng mga kabataan para mag-drop out. Para sa akin kung hindi naman... Alam mo kasi, meron kasi tayong tinatawag na observational learning na tinatawag. Hindi mo kailangang ituro ang isang bagay. Oobserbahan lang yan, tapos may kokopya ng behavior mo. This is why I am pushing you guys to the concept of the social learning theory. Kasi mostly, yung mga nakikita nyong, kunyari, eto na lang, best example to, yung mga vloggers, kunyari, nagkaroon ng meta ng mga pranks. Di lahat sila nagpa-pranks. Yun, yung behavior na yun is, nagiging contagion siya or nahahawa-hawa sila. It's because of observation. Nakikita nila na maganda yung resulta, so ginagaya nila. Ngayon, eto kasing mga to, ang role model nitong mga to, either yung mga tinataihan yung eskwelahan or si Josh Mojica or si BNK, yung mga ganon, yung mga may ganong klaseng double talk sa school. Hindi ko naman sinishit talk yung eskwela, pari. Pero hindi ko kailangan yan. So sila, feeling nila, applicable din sa kanila yon. Naiintindihan nyo ba na yung mga tao na hindi nag-eskwela, isinwerte sila at nakatisod sila ng isang bagay na napakagaling nila or at least nakakuha sila ng malaking pera doon. Tapos, tumuloy-tuloy sila. Hindi mo pwedeng kopyahin yon. Kasi may luck involved doon. Yung circumstances, kung paano siya napunta doon, is not, you are not able to copy that. Halimbawa, perfect example, Franklin Miano. Tingin nyo, makokopya nyo yung ginawa niyang marketing na yun. Hindi, di ba? Yung talagang todo-todo siya, may palibro pa, may pa-picture pa, meron pang mga GC na anong nangyari. Kuha nyo, it's a series of circumstances na hindi nakikita nitong mga copycat na to. And that is a problem here in our country. Kasi ayoko over my dead body na maraming ganito, na magda-drop out sila sa school, tapos mag-hustle sila. Kasi yung hustle naman na yun is hindi masama. That's not the point here. You are throwing away your opportunity since eto yung formative years mo, na yung utak mo ay madaling mag-absorb ng information at sasayangin mo lang yan to do mundane tasks na magluto, na gumawa ng mga menial jobs. Hindi ko binababa yung mga minimum wage earners natin. Pero ang nandun sila sa sitwasyon na yon kasi wala silang opportunity back in the day. Kulang sila sa baon, wala silang pera, hindi sila makapasok ng eskwela, kailangan daanan na nila yung landas na yon. Sa case mo kasi, pwede kang mag-aral, but you chose not to. Okay? Hindi sa wala kang option, may option ka. Ngayon, sasabihin mo, hindi ka against sa diploma or diskarte na sa eskwela. Ngayon, sasabihin mo sa akin na kailangan yung dalawa. Ang kailangan mo, come on, bata, wag ako. Obviously, kinokontra mo yung sarili mo pag sinabi mo na hindi ka against dun sa isa kasi hindi mo ginagawa. Kuha nyo ba? Kakainis talaga itong mga tutuloy natin. Mga problema sa financial, bakit di ka mag-aaral? Yes guys, isa din sa dahilan kung bakit ako nag-drop out. Dahil problema sa financial. Actually, kaya ko naman pag-aralin sarili ko. O yun o, kaya niya palang pag-aralin yung sarili mo and there are free options. Bata, alam mo ba yon? High school may libre, even college may libre. Alam mo yun, nasa sayo na lang talaga yun eh. Baon mo na lang talaga yun. And marunong ka pang magmotor. Diba? Nakikita ko, rider ka eh. Ibig sabihin, may lisensya ka. May non-pro license ka. Nakakapag, oo nga no. Oo nga no. May lisensya ba tong bata na to? So, ibig sabihin, you have the means to go to school but you chose not to
Kasi yung mga nag-i-impluwensya sa'yo, yung mga role model mo, hustle and grind ang gustong ipagawa sa'yo. Doon tayo nagkakaproblema. Instead of getting high-level skills na hindi mo na kailangan na pag kumuha ka ng trabaho, sigurado, mas maganda yung sahod mo, tapos doon ka mamuhunan afterwards. Hindi. Ang ginagawa mo ngayon, you have a menial job and you have a menial business. Kaya ka na nag-i-struggle ngayon. And then you're going to leverage your social media na gusto mo i-inspire yung mga kabataan. Bro, you are doing the opposite. Kailangan itong mga bata na to is wag niyong tutularan. Kasi tinatapon nila yung buhay nila for something mediocre. Or even worse than mediocre. Tuloy natin. Kung magiging selfish lang ako at iintindihin ko lang sarili ko, kaya ko naman talaga. Kaya ko naman pumasok sa trabaho, mag-business, at the same time pumasok sa school. Yun nga lang, may mga kapatid akong pinag-aaral. Ewan ko lang kung nasabi ko na to, pero mukhang hindi ko pa nasasabi to. Mutulong din kasi ako sa mga kapatid ko. If that is the case, sabihin mo sa mama mo, merong free option ang ating gobyerno para hindi kayo mag-struggle. Gets mo ba? Meron naman kasi, pwede naman yun. Alam mo, it's just very frustrating for me to see this argument ng paulit-ulit. Okay? I am a proponent of the school. Although yung school system natin sucks. But the thing is, this is all what we have right now. Hindi naman kasi pwede kayong instant na yumaman. Kung nag-grind kayo dyan, baka kulangin pa yan in the long run. Okay? Baka balang isang araw, ang kita mo is kaparehas lang ng mama mo ngayon na nagtatrabaho kung saan. Gets mo ba, tol? Pucha. It's very frustrating to see these kids throw away their lives because maraming nagla-like sa video nila. It's just painful to see. Lalo na dito sa bahay. Wala rin kasi kami sariling bahay at nangungupahan lang kami. Kaya bilang isang lalaki sa amin magkakapatid na merong trabaho at negosyo at pinagkakakitaan, doon ko mostly ni-expend yung mga kinikita ko. Guys, hindi naman basta-basta na lang ako nag-drop out. Binilang at kinumpute at tinignan ko rin yung mga possible na mangyari sa pag-college ko. Sinubukan ko na rin naman magtrabaho, mag-business at yan, bakit mo pinag-uusapan yung college? We're just talking about finishing basic education and then do what you want afterwards. Now, I wanna end this video kasi meron ako nakilala na isang ebabab na nakikinig sa akin. Si Veronica yung pangalan niya. Si Veronica is basta nag-usap kami nun, tapos lagi siyang nakikinig dito mga videos ko na to. And sinabi niya sa akin, wala siyang diploma. Pero ang iba sa inyo, at least nakatapos siya ng high school. So, she is highly conversant. Ibig sabihin, nakakapag-English siya, nakakapagsulat siya ng English. Doon pa lang, may skill na agad siya. May pwede na siyang ibenta doon sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. And that is her language, 'di ba? So, bakit ko binibring up 'yon? Kasi meron siyang, because of that foundation na nabuo niya, she is doing well in life. Wala siyang college diploma, pero may high school diploma siya. At the very least, meron siyang basic education na ginawa niyang stepping stone para maging okay siya sa buhay. I am not asking you to take a college course. I'm just asking you to finish your basic education. Kasi yung mga teachers na yan, yung mga nagtuturo ng basic education, I know for a fact that miski yung DepEd natin is hindi masyadong maganda, they are very good at what they do. Nasa public, nasa private, it doesn't matter. Alam nyo yun, bigyan nyo yung sarili nyo na lumaban sa buhay. Konting skills lang, yun lang yung gusto ko. Come on. Anyway, mga kamads, mga kaibigan. Bukas na lang ulit. Gege mga lods.